low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun nga, for this video guys, gagawa na naman tayo ng content. Dahil marami nagtatanong sa atin at tumatawag, mga nag-chat, no? Actually, nag-lockdown na yung messenger ko sa dami ng inquiries. So, regarding to sa crayfish industry, dahil talaga nag-boom talaga ito, simula nang napablog natin to. Ano nga ba yung mas maganda or yung convenient na dapat unahin sa pag-aalaga? It's either dito ba tayo sa mga craylings mag-start or dito sa mga breeders? Yan yung tatalakayin natin ngayon guys, kaya samahan nyo ako. Let's go! So guys, ayan, quick tour muna tayo ulit sa ating top yard na kung saan ito yung setup natin, wala pa rin pinagbago. So ito, nabukas-bukasan na, halos more or less siguro mga nasa 50 pieces ang mga mail na natin na andito. So nilipat natin yung mga iba dito sa ating mga tank. So ayan, pakita ko muna sa inyo. So ganun pa rin. At muli taos puso po humingi ng paumanhin guys sa lahat ng mga tumatawag, nag-orders, yung mga inquiry na hindi pa natin nasasagot dahil wala rin naman po tayong stocks na may out ngayon. So pagpasensyahan nyo na po at kung hindi ko agad kayo na re-replyan sa mga orders po ninyo kasi sobrang busy rin po talaga, lalo na ngayon sa mga pinagagawa natin dito sa ating top yard. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa setup natin, ito sa baba na to, marami tayong mga mail na pinaglalagay dito kasi dun sa pond natin guys, hindi na rin sila kakasya, sobrang dami. So halos mga mail yung mga dumating. Ayan, tingnan nyo. Ayan, so binawasan natin kaya dito muna natin sila pinaglalagay. Tapos ito, update natin sa breeders. So ito yung unang batch. Ayan sila. So possible dito yung naandito na female, may egg na rin to. So hindi ko sure pero ito kasi madalas siyang nandyan lagi, hindi siya lumalabas, bihira. So hopefully, kasi hindi ko pa siya na-check, hopefully na may egg na rin to. Tapos ito wala pa siya. So ito possible to, itong female na nandito. So sana kasi mamaya check ko rin yan. Tapos yung mga naandito, meron din tayong proven breeders na nandito. So makikita nyo, ayan, marami tayong mga PVC pipe na nilagay. Ayan, tambak ng mga PVC pipe. Tapos naka black sticker background para hindi na sila naglulumot. Tapos pakita ko muna sa inyo, ito pa yung mga ibang male natin na naandito. So ayan, halos lahat puno yung mga PVC pipe natin dito, may mga laman. Ayan, so ngayon kasi is around 4 PM kaya medyo pahinga muna sila. Ito pa sa baba yung iba. Ayan sila, pansin nyo kung gaano kalaki yung mga male natin dito. Ayan, ayan pa. Ayan, ito pa guys. So kanina lang may dumayo sa atin dito from General Trias. So shoutout po kay na ma'am at sir, nag-avail sa atin ng mga male. So nabanggit ko sa inyo guys, etong aquarium na to, itong female na to, na nasabi ko maraming itlog to. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung egg na meron siya dito. Tapos dito sa baba meron pa tayong isang female. Actually ayun, nagtatago siya sa likod. So meron dito mga eggs. So dalawa na sila. So mamaya papakita ko sa inyo ulit yan. Tapos ito yung unang batch. Ayan, ito yung unang batch na na-breed natin. Marami rin tong egg. Tapos ito yung pangalawa. So marami rin tong egg. So bali 4 yung female natin. At ito yung date na kung saan nag-start na sila mag-produce ng egg. So ito yun, nilagyan natin ng date March 3. So possible mga April lalabas na yung mga craylings natin. So abangan nyo sa vlog dahil gagawa rin tayo ng setup para sa grow out ng mga craylings natin guys. Tapos nung nakaraan, meron pa akong isang female dito na nilipat ko dito sa may taas. Ayan, nandito na yung proven na female breeders natin. Na kung saan ito guys, yung mga egg na produce niya before is may mga craylings na naandito. So papakita ko sa inyo guys, kukunin natin yan isa-isa. Check natin kung ilan yung mga craylings dito. Dahil marami sa ating nagtatanong guys, kung ano nga ba yung mas magandang pagsimulan ng pag-aalaga, kung dito ba tayo sa mga craylings or we will go for mga breeders, no? So ayan, tatalakayin natin yan guys, kaya samahan nyo ako. So guys, ayan, kunin muna natin yung mga craylings dito sa tank na to. And mamaya pakita ko sa inyo kung ilang piraso ba yung makukuha natin dito. So let's go! So guys, ayan, nakuha na natin yung ating mga craylings dito. Bali, ilang piraso lang muna yung kinuha natin para lang may pakita sa inyo guys. Eto na sila. So yung iba, hinayaan ko muna sa tank para hindi rin ma-stress at hindi na rin mabulabog.
Tapos dito naman sa kaliwa guys, ito naman yung ating proven female na breeders na kung saan ito may mga egg na rin to sa kanya. So dahil marami sa ating nagtatanong kung ano nga ba yung mas magandang pagsimulan, kung ito nga bang mga Krailings tayo magsimula or mag-invest na tayo sa mga breeders guys. So ayan yung tatalakayan natin ngayon. So ayun nga guys, no, pag-usapan natin nga kung ano ba talaga yung dapat at mas maganda na pagsimulan, lalo na kung mag-aalaga kayo ng crayfish. Is either dito ba tayo sa Krailings or dito tayo mag-invest sa mga breeders. So para sa akin guys, nakadepende yan sa location na meron kayo. So for example, may maganda kayong spot na paglalagyan at hindi naman kayo nagmamadali para sa pagpaparami sa crayfish farming, no? May sasuggest ko, mas maganda siguro guys kung doon kayo mag-go sa mga Krailings. Kasi ano yan eh, nakabase kasi yan guys, depende kung hindi naman kayo mainipin na tao. Kasi ang pag-aalaga ng crayfish guys, lalo na sa farming, bawal ang inip-talo dito guys. So hindi po pwede dito yung bilis ka nag-expect, no, ng balik in return, lalo na yung ROI natin. So hindi ganun guys, kasi matagal yung tinatakbo talaga ng cycle bago tayo makapag-out sa market. So kung ako tatanungin nyo guys, for example, meron ako magandang spot at location na pwede kong paglagyan ng mga ARC. Siguro para sa akin, I'd go for the Krailings mag-start. Bakit? Kasi hindi naman, bukod sa hindi tayo mainipin, mas matututukan mo at mas malalaman mo kung ano yung mga dapat gawin. Especially dun sa mga kung paano talaga sila alagaan. Marami kang magiging experience sa tagal at haba ng panahon na gugugulin mo bago mo pa sila mapalaki. Diba? Mas advantage na yon, lalo na kung doon ka pala mag-start sa mga maliliit at may maganda kang pwesto. Masuggest ko guys, mas maganda sa Krailings kayo mag-start. Kasi nga, kukonsumo talaga yan ng panahon at oras. Kailangan nyo tutukan yan dahil yung mga Krailings talaga medyo critical pa sa mga pagpapalit ng tubig, papagpakain. Marami pa kayong dapat matutunan dyan guys. Pero gaya na sinabi ko, kung hindi naman kayo mainipin na tao at gusto nyo munang pag-aralan in the long run at hanggang sa mamaster nyo na at makapag-produce na kayo, sa Krailings talaga kayo guys, yun yung makasuggest ko. Pero kung kagaya ko naman, nandito tayo sa mga urban area, wala tayong spot na maganda at wala tayong location para sa pagpapalawak ng crayfish farming. So masasabi ko na mas maganda mag-invest talaga kayo sa mga breeders guys. Kasi gaya ko, kung halimbawa sa mga breeders tayo mag-i-start, kaya kong pabilisin yung production kapag marami tayong breeders. Yan yung isang advantage. Now, kung halimbawa ang goal nyo pa gusto nyo kaagad magbenta para dun sa mga local market lang, or gusto nyo i-pursue yung pagpupud consumption, no? Lalo na kung mass production na kayo, pwede yun. Kasi ang main goal natin dyan is magparami talaga kayo ng parami. Breed lang kayo ng breed, salang lang kayo ng salang. Hanggang sa hindi nyo namamalayan, kapag marami na kayo at natutukan nyo ng maayos, kaya nyo nang i-market at madali nyo nang ma-out yung mga yun. Kasi talagang napakalakas ng demand niya ngayon guys. Ang taas ng market. Kaya kung halimbawa kayo ay may mga area na kagaya ng sa akin, hindi naman ganun kalakihan, mas maganda at suggest ko sa inyo guys, mag-provide kayo ng mga breeders. Kasi kung nasa area ko kayo, may mga magsasabi sa inyo na pwede naman mag-Krailings na lang tayo, mag-start tayo ng ganyan. Guys, nakadepende pa rin talaga kung ano yung goal nyo. Kasi kung Krailings, for example ako, kung Krailings lahat ang ilalagay ko dito, matagal yung ikot nyan bago ko siya maging breeders. Tapos pag naging breeders ko na sila, matagal pa rin yung cycle nun. Kapag maparami ko sila, mag-egg sila, aabot pa rin ng ilang months bago ko sila may out. Diba? Naintindihan nyo? So kung ako tatanungin nyo sa ganitong setup ko, lalo na sa mga aquarium ako naka-setup ng ganito, kaya kung mapapansin nyo, lahat before, nung pinapakita ko sa inyo, lahat dito, puro breeders. Diba? Puro breeders, para at least breed na lang ako ng breed hanggang sa makapag-production ako, makapag-mass production na ako, mas maparami ako ma-produce. Para yung mga magiging anak nun, it's either na may out ko siya or pwede ko pang gawing investment para sa mga next breeders natin. Unlike kung ito magiging Krailings lahat to, ang tagal, di ba? Hindi talaga appropriate sa area natin, lalo na kung gusto natin agad na kumita, di ba? Kaya sa mga mag-i-start at magsisimula guys, mas maganda talaga kung mag-i-invest na kayo sa breeders. Now, kung tatanungin niyo sa akin, Kuya Allen, 3-3 ba okay na rin ba yon para sa pagsisimula? Gaya na sinabi ko, ang cycle po at breeding ng ARC hindi rin po yan ganun kabilis, di ba? Although mabilis sila dumami, pero yung ikot niyan bago mo pa maparami yan, which is napakatagal talaga. So kung kayo ay mag-i-start sa trio, tapos ang gusto nyo kaagad makapag mass production at magbenta, hindi yun magiging appropriate yun. Bakit? Kasi matagal nga yung ikot niya. So kung ikaw, gaya ko, na nagpaplano at gusto mo mag-start at gusto nyo mong makapagbenta agad ng mas mabilis na production, mag-invest tayo sa maraming mga breeders.
Yun yung pinaka nakikita kong the best way para talagang all out siya. Unlike dun sa mga mag-aalaga ng Kraylings, di ba? So kung hindi talaga sila iniptalo at meron silang magandang spot, mas maganda rin yun. Kasi yung ikot naman nun, mas marami rin silang matututunan. Although dito kasi, matagal na rin naman tayo sa larangan ng pag-isda, hindi lang dito sa mga crayfish, no? So marami na tayong idea, kaya hindi na tayo nahihirapan. Unlike sa mga baguhan pa lang napapasok. Kaya sinasuggest ko, again, dito sa hobby na to guys, hindi talaga ganon kadali at hindi ganon kabilis yung inaasahan nyo. Na para mas parami nyo ng isang click lang yan, ratsyada kagad. Pero kung kayo naman ay nag-i-start at gusto nyo lang pag-aralan in the long run, gusto nyo makapagparami, pwede talaga yun. Wala namang bearing yun kahit na kailan ka pa nagsimula, kahit may mga nauna na sa'yo, wala namang kaso yun. Kasi baka mamaya yung kamay natin, kanya-kanyang ano rin yan, mas magaan yung kamay mo sa pag-breed. Diba? Meron kasi niyan na bumibili rin, so mabigat din yung kamay nila sa breeding. Isa pa na factor dyan, napakaganda, lalo na kung ikaw hobbyist ka talaga. Hindi lang yung nakita mo yung video ko for example and nagka-interest ka, which is hindi mo siya talaga porte, hindi mo siya talaga nakahiligan or hindi mo talaga hobby. So kaya sinasuggest ko, mas maganda at advantage na rin kung tayo ay galing na sa hobby, so hindi na tayo mahirapan makapag-adjust unlike sa mga baguhan na nagsisimula. Kaya gaya na sinasabi ko guys, lahat ng mga bago, tulungan din natin sila kung paano tamang pag-aalaga at tamang research, knowledge para makatulong pa tayo sa lahat ng ating mga kahabi. And again, sa mga mag-i-start naman ng pag-crayfish, lalo na sa Kraylings yung aalagaan nyo, napakaganda rin yan guys kasi kapag napakalaki nyo sila, tsaka bukod dun kasi ang market ng Kraylings is mas mababa pa compare sa mga breeders. So magkaiba sila ng pricing, kaya yung iba ginagawa, kumukuha sila ng mas maraming Kraylings, which is talagang mag-i-start sila pang farming kasi mas mura siya at ikaw na lang yung magpapalaki. So in the long run, kung na-produce mo na lahat at marami ka ng breeders dun sa area mo, napakaganda rin yun. Yun ang advantage nun. Lalo, yun talaga kasi nakikita ko kapag may maganda kang spot, may maganda kang lugar para dyan. So I'd go for the Kraylings talaga ang pag-i-start. Pero kung may budget ka naman, gaya na sinabi ko, hindi naman lahat may budget para makapag-produce kasi nangangailangan din ng mga setup yan, maraming gastos, hindi lang lalo na kung magpa-farming ka, napakalaking investment din yan. Pero kung may budget ka, pwede mong pagsabayin, pwede mong mag-start ka na, may mga breeders ka na, may mga Kraylings ka na, depende na yon. Nakadepende pa rin kung may budget talaga kasi hindi naman talaga lahat may budget. So kagaya ko, nag-start lang tayo sa maliit. Mas maganda rin yung nag-start tayo sa maliit kasi doon mo marirealize lahat na hindi mo namamalayan. Kapag natutukan mo siya at na-master mo siya, umaangat ng umaangat, palaki ng palaki, hindi mo namamalayan. So yun din yung kagandahan. Basta wag lang kayo magsawa na tuloy-tuloy tayo matuto araw-araw. Yun yung pinaka-the best dun guys. So sana nasagot ko yung mga katanungan nyo guys regarding sa pag-aalaga ng Kraylings at sa pag-i-invest ng mga breeders ko. Ano nga ba yung maganda at yung tamang paraan sa pagsisimula ng crayfish farming? Kasi alam naman natin ngayon talaga sobrang boom, ang daming mga naghahanap, ang daming mga orders, so kulang talaga tayo ng stocks. So pasensya na ulit sa mga hindi ko na sasagot ng mga inquiries dahil marami tayong ginagawa at sobrang busy natin. Pero asahan nyo, mag-update tayo kapag may mga stocks tayo na parating. Ilalagay ko yung aking contact number dito, so sa mga mag-inquire, tawag na lang kayo, mas maganda dahil minsan hindi na natin nasagot yung mga messenger nyo guys. So ayan, maraming salamat guys. Quick vlog lang to na ginawa natin kasi maraming mga nagtatanong. So abangan nyo pa yung ating mga vlog na gagawin regarding sa breeding at kung paano natin nililinis yung mga sa pagpapalitan tubig, sa water change, sa ating pool fan. So lahat yan makikita nyo guys, marami, kaya manatili ka nakatutok dito. At yun nga guys, kung bago ka pala sa channel ko, mahilig ka sa mga fish content, sa lahat ng mga pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Again, maraming salamat at shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Especially shoutout sa BRM Vintage Rider Manila kay Sir Fred Paitaren. Maraming salamat po at sa kanyang family and sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga sumusuporta at walang sawang tumatangkilik ng ating vlog, sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Until the next vlog. Peace show. Let's go!